Kay kani siya, last ni siya nga, ang undergo ni siya sa test, trials, sufferings, and chastening at teaching. Kini siya, ang title ani is, What and How to Prepare for Oppressive Times. So, unsa o unsaon, what siya? What? Unsa? Unsa o unsaon ang pagpangandam sa panahon sa oppressive. Oppressive is mga paglutos or mga pagdaog-daog. Or oppressive kanang di-oppress ka ba? No, pinagi sa imong pagtuos. So actually, involved mi siya og kanang mga persecutions. So, what and how to prepare for oppressive times. So, unsa atong ipagpangandam o unsa atong pagpangandam? Unang-una, preserve your faith. O kinahanglan dili gid mawala ang pagtuo sa tuwa. O naa gid ang pagtuo kay mo nay una natong nadawat before salvation, faith una nimong nadawat, di ba? Faith comes through hearing the word of Elohim. Dayon tungod sa imong pagtuo, no? By ingon ang pulong, for by grace you have been saved through faith. So kana nga pagtuo kinahanglan dili gid na siya mawala. Moabot gid na sa katapusang adlaw nga makahimong gid ka nga I have fought a good fight of faith. So dili siya mawala. So kinahanglan imong pagtuo na preserve gid nimo. So mo ni ha preserve your faith. A. So duha ni siya unsaon. A is kinahanglan naa tay spiritual preparation. So mo ni natong gihimo no. Actually kining nurturing, kining Bible study, mga spiritual preparation ni siya. So una diri unsaon nato ning natay espirituhan ng pagpangandam. A, memorize the Bible or the Holy Scripture. So mo bitaw na karon na kay nako basahon kay para sa ko halos-halos mga verses natong isulat dinhi para sa ko familiarize na ko ana. Pero sa inyo ambot lang sa inyo ang familiarize ba na sa inyo Okay, so mo nimo diri memorize the Bible. Ako di ko mutuo nga hinay mo og understanding, hinay mo memory, no? Kana sa kalibutan na, pero diri sa Elohim lahi, mabugo kas kalibutan, pero diri sa Elohim lahi na siya. Kay mismo ang gipili sa Elohim ang mga tao nga usa pa walay pulos or bugo sa kalibutan. So pasabot dili ni nagpasabot nga di ka memorize kay bugo ka, no. Gani ang gipili ni Rabbi Yeshua lain-laing klase sa tao. Na ay mga bright, na ay mga ordinaryo, na ay mga way grado, di ba? O, si Pedro o si Andrew, wala sila grado. Uneducated person. Pero gipili sila sa Elohim. Kung ano man laging, nahimuman silang panudlanan nga gigamit sa Elohim, pinaagi sa pagpangwali, pagpangtudlo. So, dili excuse na di ka ka-memorize kay hinay kag-memory. Pangayoon maguna sa Elohim, umito nang na-give ang Holy Spirit about wisdom, knowledge, faith. So, pangayo ramang gutana. Okay, so muni Una is memorize the Bible or the Holy Scripture. So ako, nung ko yung naka-memorize ko sa Bible, pero halos-halos na passage sa Bible, familiar ko. Like Romans chapter 1. Like, inalin ninyo, no? Amo, kay gatuon naman kita sa balik-balik man gining atong pagtuon sa Bible, magita itong gihimo kada quiz. Nga, both sa Exodus, familiarization na ninyo. From chapter 1 to, kanto sa katapusan chapter. Pero, usa sa makatabang sa inyo is, mayod yun na ipamiliarize gid ninyo ang New Testament kanang mga words ni Yeshua from Matthew kung isultihan na ninyo kanang inyong tanan ba Matthew chapter 1 unsa na siya hisgot o genealogy na siya unsay nabutang gina sa chapter 2 mo nang pagkatao ni Rabbi Yeshua sa chapter 3 kanang baptism na sa chapter 4 ang iyahan ng tentasyon ang chapter 5 iyahan ng teachings ang chapter 6 teachings niya po niya chapter 7 teachings niya so kinahanglan familiarize mo ana o gani dito sa China ang ilang himuon memoryahon nila ang tibuo libro. So ako na makita niya din so kung mo diri memorize the Holy Scripture. So dili kita imo nga dili kita imo mahimo kay ngano sa Hebrews 8 verse 10 promise na sa Elohim iyahan ang saad nga nagini siya akong ibutang ang akong balaod nga silang murahuna ug akong isulat nganha sa ilang mga kasing-kasing. So importante gid kaayo nga naa gid tayo pagtuon sa pulong. Ug importante gid kaayo nga nagpailalom ta sa magtutudlo. Kay dali mo itong gihimo, kung sa kalibutan, i-screen na ka kaya ma-edukar ka, hindi atong gihimo karon magtuon ka kaya ma-edukar ka, padulong sa ginghalian sa atong amahan. No? Kung nagitawag o spiritual education. Ditudluan ka sa ihang pamaagi. Muna yun sa Hebrews 8 verse 9, kamo na naibasa, basta kay ang passage na naging diya, muabot ang katapusang adlaw nga isulat niya, o ibutang niya niyang balaod sa itong una-una, o isulat din niya sa itong mga kasing-kasing. Muna yun diya. Then sa 2 Corinthians chapter 3, 2 to 3. Okay. Written in the tablets of flesh. Kaniadto ang balaod gisulat sa tablets of stones. Pero karon na sa bag-o na nga covenant, dili na karon sa panahon ni Rabbi Yeshua, matingon madali dinhi
nga, you are our epistle written in our hearts and known and read by all men. You are manifestly an epistle of Christ ministered by us, written not with ink by the Spirit of the living Elohim, not on tablet of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. So pasabot di ay nga kinahanglan nasulatan gyud ang atong mga kasing-kasing. Kinahanglan kamo diha nagbulag cellphone, bawal sa cellphone dinhi. Gamitan mo dinhi. Ano lang ba dito ang among cellphone sayang sa panahon. Kalog lang po ano yung cellphone. Okay. So muna yung dili nga ang pulot kinahanglan may sulat gyud sa tablets of flesh. Kani adto ang 10 commandments gisulat gyud sa bato. Na karon na po sa New Testament kinahanglan ang balaod ni Yeshua dili na isulat sa bato, kundi isulat na gyud sa imong pulot nga mao imong kasing-kasing. Okay, one day on niya, kaning atong kasing-kasing nga puloon niya sa pulong, di ba? Colossians 3:16, ako na nagingat sa inyo ha. Kung sa kadaghan ang imuhang pulong nga imuhang na isulod sa imong kasing-kasing, di na memorize ha? Memorize ka like sa tama na sa utok. Pero kung kanang nasulod na gali sa kasing-kasing, dili na lang imong malimtan. Mao na nay magawas-gawas pirmi. Di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, pasabot, kung daghan kay pulong nga na-depositan nimo sa imong kasing-kasing, mao na ang kadagayang magawas ng baba. Then kanapon nga mga pulong imong gipunda sa imong kasing-kasing, pagkamatay unya nato, mura na siya og bangko, mura na siya og piggy bank. Naa na siya equivalent nga imuha unyang i-exchange nato kang rabo ni Yeshua. Di ba? Ingon na pulong Psalm 119, for by keeping them there is great reward. So, importante kayo na nasulat gyud ang pulong sa atong mga kasing-kasing. Then sa James 1:22, be doers of the word and not hearers only. Kung mo mag-diferensya sa ano kanang sige nang pamina pero wala kitay buhat. Ang pagsulat aning pulong sa kung kinabuhi, dili pinagi sa itong pagdungog, no? Pinaagi gyud sa imong pag-apply. Once na ma-apply na nimo, pasabot imuha nang gisulat sa imong kasing-kasing. Okay, so mo ni memorize the Bible. So mo ni ang atong himuon. Okay, mo ni mga spiritual preparation. Then another is share with other Yeshua's teachings and messages. So si Timothy 2:2 no, natinudloan man ka, kinahanglan ato kung ipaambit ngadto sa uban ang iyang pagtulon ng iyang mga mensahe. Mo ningon si Paul sa 1 Thessalonians 5:27, I charge that this epistle be read by all the brethren. So, command na siya nga ipasa nato sa mga walabot nga kaliwatan o ipasa nato ngadto sa mga kaigsunan. So, wala itong himo magani nga nganong isang pangit ning atong recordings, at least wala man daingon nga aron mabayaran ta o mamonetize ta no. Ang atong tuyo ani aron naatay mga mabilin unya nga mga pagtulunan. Kung naon niya gusto nga mag-search, at least makadungog sila. Okay. Mo ni ang ibilin nga mapagtulunan sa Blanc Street of Pinagis ng Inhan sa pagtuo, hangtod karon sa tua, o mo po niya ang ibilin sa inyo ha. Okay, mo ni ha. So mo ni on dire, share with others Yeshua's teachings and messages. Galatians 5:7. Then Galatians 6:6, ingon din ha, ikaw ang natinudloan, pwede ko ta mo paambit sa imong magtutudlo. So ito pasabutan na. Pasabot ba nga kung nakasabot ka sa pagtulunan, pwede mo i-share ang imuhang nasabtan na nga pagtulunan, whether knowledge ba nga nasabtan gid mo ang katuyan sa Elohim or revelation ba. So okay kaya na siya. Wala ka nagpasabot nga sa ubang simbahan, mo ingon nga ang pastor ang magtutudlo mo ora bid tutudlo niya og mo share ang estudyante o dili nila dawaton kasi sila sa pag ba na mao. Dali lagi man diri let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Siya nga natinudloan sa pulong magapaambit og mga butang nga kaniya nga nagtudlo. Sa ato pa day imuha ginay siya ipambit. Okay, ang third is seek to understand Elohim's way and not your own way. So, pangitaag yun ang pagsagot ng gikan sa Elohim. Dili sa atong kaugaling pagsabot. Sometimes, ang tao, aron ma-justify ang binuhatan, magputlo o pulong, according sa iyong pagsabot, dili sa pagsabot sa Elohim o sa Espiritu. So, mo may danger diha. So, mo na yung dinhi, seek to understand. Mo na yung sa 2 Corinthians 1:13, kanina na nga versikulo, dili kayo ko pamilyaan, muna akong nabasahon. Ingon pa dahil sa 2 Corinthians 1:13, nag-ingon din for we are not writing in any other things to you than what you read or understand. Now I trust you will understand even to the end. So, pasabot si Pablo, nagsulat din siya, niya pero po masabtan sa makiksunan, diha sa Espiritu. So, muna yung diri, ang mga sinulat, kinahanglan na atong basahon o atong sabton. Philippians 3:15, di ba? Klaro man na, na ang mga hingkol na gidihan sa Espiritu, makasabot na niini. Pero kung ikaw dali, wala pa kakasabot, okay, ayaw ka wala ka. Kaya sige ka pangitan, at sige ka o kining dig up, sige ka o ka ng meditate, makasabot, nag ka kay nga naman. Pasabto naman po ka sa ilimong padaygan naman po kaniya. So, mabitay nga diri,
Therefore, let us, as many as are mature, have this mind. And if anything you think otherwise, Elohim will reveal even this to you. So, sa ibang sunod ani, busakit pa ingon nga mga hingkod na, makabato ni ini nga huna-una. O kanila nga, wala pa din makasabot o mapadaygi, ang Elohim magapadayag na po niini nga ito kanila. So, kanina man kung pulong itsoon, kung dili bitaw gyud ka moagi og proseso, dili gyud ka kasabot. Ha? Pero makaagi na ka sa proseso, daghan maning process. Ako nang gingon sa inyo, kinala moagi gyud mo breaking, melting and molding. Dayon ipasison ta gyud mo. Hangtod nga di ka na mo sakto na mga panudlanan, diha na day mo hinay-hinay makasabot sa pulong. Kaya ang pulong dili ini siya pagkaon sa usa lang ka stage. Ha? Nagsugod ni siya gikan sa baby hangtod sa espirituhanon nga paghingkod. So mo nang wa nagpakaon sa imo ha, baby po, kaya sa level. Para nang believer to believers, ay believer na ka. Ay nga naman, ang nagmatuto nimo believer man po. Pero ikaw believer ka, unya nagtulo nimo follower na, makadugan-dugan siya nimo kay balo kay nag-follow naman siya. Di ba? Kabalo man taon sa natong follower mo na to ang disciples. Ato ba nakabiya na gid siya sa angay biyaan. Then gawas ana, no? Samtang ikaw wala pagkikasabot, so katong follower ni uswag na siya, nahimo na gid siyang worker. So kung nahimo na kang worker, dako na kag-scope nga masabtan nimo pinaagi sa pulong. So, pwede na ka makatudlo ni adtong magtotoo. So dili na mo parag level. Na kung katong magtotoo, dili siya moapa sa imong level, ay mabilin gid siya. So mo na kung ikaw magtotoo, kinala mo angat gid ka. No? Muangat gid ka sa maturity. So mo na inana ang pamaagi. So mo nang kaning tulong, dili gid pamaagi ko sa iso-isoon. Dili gid ka katugkad pa sa uban nga pagsabot. Ha? Dili nimo na ma-absorb. Labi na gyud dili pod mo kay kani man kung process sa pagtingkod, sakit-sakit man gyud siya, mabitang daghang binayal. Na ay disiplina, na ay chastening, na ay dili masabtan nga mga pamuhat, mga fiery trials. So anyway, kung may-endure lang gid ka, makasabot gid ka kung sa katuyuan sa Elohim nimo, kung masabtan ko nimo kung sa katuyuan sa Elohim, nganong gitawag kanya, gipilit kanya. Okay. Dayon in diri is according pa sa to understand Elohim's way at your own way is live by what you learned. Philippians 4:9, diba? The things that you have heard, seen, the things that you have seen and heard and learned, and the things that you have saw, heard, learned, diba? These things, this do, and Elohim of peace will be with you. So sato pa, dili lang sige tag pamina, sige paminaw. Ginali karon, mo ka mamuni ang kanang paghatag nato kahibalo no. One day, mamuhatag di Japanese inyo ha. Importante lang nga dili ang notebook ang nadato. Kinahanglan kanang notebook guidelines lang na ninyo. Treasure box na ninyo. Agree kuda ninyo anang sometimes no. Agree gid niyo mahimo abrihan ninyo kada semana. Karon po susi sa inyo, karon lang daano na remind ko atong level 2 nato about sa measure of faith. Nagsugod mo sa inyong faith. Ha? Unsa naman mo? Little faith, no faith, growing faith. Sa pa to? Great faith, rich faith. Nakasusi na mo, basan mo itong level. Wala bigyan po. So, susiha galing ninyo yung teaching. Susiha galing ninyo, di ba? Kita ninyo, asa na gid mo. Okay. So, mo na, James 1:22, be doer of the work and not hearers only. Then, letter A man to, spiritual preparation. Naapoy tayo ito, o B, technical preparation. So, ang technical ani is, kani, spiritual ni ha? Spiritual. Kinasuluran ni mo ni. Kani na po, outside. Technical preparation is outside. Arong matinabangan ka. Unsa mo ni technical preparation? Pwede ni mo magtabog kag Bible. Kani hapon, oppressive times na. Kanang bitong i-confiscate na tanan ang mga Bible, bawal na ang religion, kani na-experience mo ni sa mga kaigsunan to sa communist areas. Like for example, during sa time ni Stalin, ang iyahang itong baruganan na kining religion is opium ni siya. Kanang drugs ni siya nga maka-addict sa mga tao. So, during sa time, gipamatay din niya ang mga Christians. Gipang persecute din niya kay opium ni siya sa nasod. Kapag sa opium, shabu ba? Sakto parang shabu. So, mga addict. Na kay kining religion, maka-addict ba yan eh? Maka-addict ba yan yung religion? Sabi na, di ka na rin, nahigupan ni kita Rabun Yeshua, di na kita matulog, isa Rabun Yeshua na good. Importante, siya siya yung mag-adikan, kaysa na-adik ka ito makabuang. Di ba? So, muna yung din, sa ilahan dito, kanina, experience namin dito sa China, sa Dengatong dito. Ang uban sa ilahan, nagtago Bibles. So, mo po ninahitabo, di ba, during sa Roman Empire, o during sa time na ang mga men of Elohim, sa Old Testament, gipagluto sila, ahaman lagi taguan ng Bible, ahaman lagi taguan ng mga atong scroll, no? Di ba, dito sa mga banga, kung kita nang gitawag na Dead Sea Scrolls, dito nga naging nakita sa Cave of Qumran Cave.
kanang book of Moses, halos-halos dito na ila nakita sa mga paso nga ilahang gihimo dito na preserve na siya. Gani usama gali ka puntos no katong miracle kaayo ba nga katong seeds ba sa dates ako lang nag-share sa inyo ha, di ba? During sa time sa Masada, nagdala mo gid sila dito og kanang mga seeds kay gilutos naman sila sa mga Roman Empire, sa Roman soldiers. Nya ang mga tao tumuod mo to ilang last stronghold nga ilahang gipuy-an. So nag-preserve sila dito og daghang mga seeds kay makatanong man sila dito ibabaw na usa sa ilahang na preserve nga liso is ang liso sa dates. So imagine ha, 2,000 years ago na to nga seeds. Na ay mga scientists sa Israel, duha na sila nga babae, nangayo sila ngadto sa kanang Israel, kanang kumbida sa mga antiquities, kanang mga antique ba. Nagingnan mo mga isda, are you insane nga mangayo ka na? Pero ni try man gid sila nga, pwede ba mangayo ana kay mga botanist man to sa scientist man to sila nga mga babae. Gitry nila og basi mo tubo, no? Nya lali mga 2,000 years ago na seeds nga na-preserve sa pot. O ilang gisulay, yun sa kanila pag-process, wala ginagibigla, ginit-init hangtod nga gisulay nila tanong itubo man na siya. Ha? O nitubo ko nga dates, nya dapat ni pagkatubo kay murag tanang para sa lubi nga dwarf. Igo pag nilingkod siya, iyahang punuan, pero tinang naghanag bunga. Tanawan na i-search na ninyo dito sa YouTube, makita na ninyo. Na imagine 2,000 years ago na nga seeds. Nagali karon sa tibuok kalibutan, asa ka ito somewhere sa Norway, nga naa sila kanang gihimo gyud nga building nga ang tanang seeds sa tibuok kalibutan, nagkuha sila adto og ilahang gi-preserve dito. Kay nga naman, ang ilang kahadlok kay basin niya og atomic bomb na, wala na mahurot na tanan ang mga liso. Labi nag mga liso sa mga vegetables ug sa kanang mga kalanon. So ilang gihimo, nag-preserve sila dito og mga seeds. In kaso na siya na kini po sa tuwa karon, hindi po ta magtago og Bible. No? Kung wala kay gitago nga pulong si magsing-kasing, naa po kay pwede nimo basa-basahon. Na karon, wala kay gitago, kung maabot ni panahon nga naglutos na, wala ning 666. Wala namang Biblia ni 666. 3.5 years na nga pag-rule sa man of sin. Na wala kay Biblia ang gitaguan. Ay, musimba na lang kita. So munihan, technical preparation is you have to hide Bibles. Dayon, another is transcribe Bibles. So saan transcribe? To make a written copy. Kasi gihimo sa mga insect dito, tungod kay lisod kay pagsulot ang Bible sa ilaha, gikopya nila ang Bible. Ako ka-witness na pero makita na ko silang video nga naagid sila handwritten nga Bible. Mao man among mission kung pag-adto na mo China, 1991 among purpose dito is magdala mi og Bible. So nakadala mi Bible, pero diri sa southern part sa China. Pero sa second among balik 1997, ay pertig yung daghanag Bible. Ako gipaon nilang grandma. Ako gadala og duha ka anang paagid mapuno ba? Kay kaso madakpan ako ra. Di sila sunod sila. Napo sila ginagnay Bible kay ang mga Bible ato pangsulod man diri mga kanang mga tracts na gipangsulod sa salina nya. Naaga dito tawo nga tan-aw nimo niwang kay ba? Pagawas niya atong dressing room, nitambok naman kali. Puno na yung kasama sa mga tracts. Apil salina. Nya kay dili man ka pwede dito nila wala man ang pa rin makapakapa wala tan-aw ra ka dito sa guard o kanang imong naong guilty ba o kuan ba na nabitay ka nang masuspitsahan ka nila nga ay kini mo tao ni nga naay kanang sana sa mga naay mga plano nga di maayo ina no nya kay during atong panahon kay pag-abot na mo padulong na gid mi sa tunga border tunga na niya kada border kada mohonong ang train kanang manaog ka dayon mo i-check up mo no mga bagay sa kapila bi atong gi sana kanang gisusi ba nakatungan tayo kay last na gito nga border na ubang ko na mo kauban nga mga missionary nagpahimang na nga kung dili man gali ni makalusot at least naagid sa inyo ang mulusot nang gipaon ato kay ako may gipaon na duha ka bago gawas na ko sa train pagawas nimo na ay daghang mga gwapo kay nga mga guards kay mga Chinese nya ako gana ko yagi ko lang tugaran gitama ko nila na okay smiling na ko para sa kuha relax ra ba kabalo-puro kay Bible uguhan ingon man nga ay salamat ka ginawa nasunod ang Bible naabot yun dito sa mga underground churches no kay basta lagi ka itong magihaddan dito Bible pagkakita nila nga Bible tigit taon nilang halok-halok sa Bible no kanang treasure gid bang treasure ba dubot lang diri sa tuwa wala man gali treasure sa tuwa no so sila inani ni sila dito transcribe Bibles or to make a written copy ilag yung gisulat ngayon usapon silang gihimo dito is break and divide sagot po sa break and divide ang ilang gihimo
Kanang book sa Mateo, ang chapter 1, lain mo ni gunit. Ang chapter 2, lain ni gunit. No? Muna o break the Bible or divide. O, kanang chapter 1, ana, ipasa dito rin iyang kopyahon. Then, ang uban, o dili niya makopya, iyang imoryahon. Ang human niya memorya, lulus mo po sa chapter 2. O, ang mahuman ang chapter 28. So, inana, ilang pamagi dito. O, pangita, pananaw gali mo YouTube nga ang title Underground Church, no? Underground Churches sa China. O kato galing libro nga Lilis Among Turns. O gwapo kay na nga book. O kita niyo giyon sa pag-persecute ang mga Chinese. Okay, break and divide. So bahin-bahin na, for example, ang book sa Mateo lahi nga grupo, ang book sa Mark lahi nga grupo, ang book sa Luke lahi nga grupo. O kanang pila na ka book? 39 man na, no? O kanang 39 chapters sa Old Testament, kay 66 man na, di ba? O 66 books man na sa ibok scripture gyud, no? 66, so 39 ang Old Testament, 27 ang New Testament. So gidivide na lain-lain nga grupo hangtod nga ang tibuok gyud nga tiguman naa gyud sila kompleto nga Bible. Ang uban sila sa kasing-kasing, ang uban kinupya. Okay, so mo na ang technical preparation, break and divide. Or other is change cover. No? Ang gihina po sa ubang dito, di ba kabalo mo nga kanang communist, na sila gitawag og red book, di ba? O mo na ang libro ni Mao Zedong. O mo na ang iyahang ug sakon pa mo na iyang Bible ni Mao Zedong. So unsay gihimo sa mga Christian, ang Bible na nila nga kanang Bible nga Christian, ng Holy Scripture, dili sa nag-cover. Ang cover mo tong cover sa red book nila. So kung ikaw Christian ka, magbasa-basa ka ato, pagkakita sa Guardia Sundalo, dili na kanila nagpunte. Pagkita sa cover nga pula, ay pasabot, libro to ni Mao Zedong, imong gitunan. So Bible ko to. So, inana sila, no? Change cover. Or, other is passed on to others to safer possession. So, ipasa sa uban nga, uban ka na suspitsahan nga, kani nga kuan, kani nga grupo karon i-rate sa pikas. Oh. Pasa gid itong Bible to pikas kanang ipalayo gid nga dili pa-confiscate. Dili manakpan ba? Ako ang gali pag katong nagplano namang miadto nga matuay na tumig balik, no? Third namong balik sa China. O nagkuha na ko katong may bitaw nga Bible kanang Gideons. Akong gihimo, ako na nang ipang tangtang tanan dai. Nagkuha ko og notebook nga nani, ako ding pangbutang tong kamay man tong kuan. Kada page sa Bible. O na ako galit dito sa akong kuan. Dito na ako gibutang. So, ang isa na ko ka inani, isa na ka libro sa Proverbs, na chapter 1 to chapter 31. Pero wala naman tumaday, kaya man kuma dayon sa katulong balik. So anyway, at least nakahimo ko ana, no? So karon, libre-libre man ta kay wala man tay mga gitawag nato oppressing authorities kay naa man tay freedom of religion. So okay ra kayo na to. Pero ayaw mo kumpiyansa. Kay dan pa man og mahitabo nang ning gitawag sa Amos 8:11. Kabulong sa Amos 8:11? May pakibasa daw din. According sa Amos 8:11, behold, the days are coming, says Elohim, that I will send a famine on the land. Moabot ang adlaw nga ang Elohim magpadala og kagutom sa yuta. Dili kagutom sa tinapay or kauhaw sa tubig, kundi ang kagutom or ang kagutom sa pagpaminaw sa pulong sa Elohim. So pa, famine sa pagpaminaw sa pulong sa Elohim. Na, imagine na. Na-notice ninyo hawa ba ita kabalogon sa nang karon na ba September 7 ugma, di ba? So, lunar eclipse. Na makita ra pag ginalaw sa tanan according pa nila. Na basta mga lunar eclipse gali naag yun ay calamity nga mahitabo. Kabalo mo atong sindong, atong sindong is December man to. November to hitabo, di ba? Dili. Pagpakita sa lunar eclipse, November to. Dayon ang baha sindong is December, di ba? Oh. Nakita man to this one, gani dito sa ilang kuya pugtay, nagtanaw man gali ang mga daghang mga kuan ni sakop ni Atin Jong nga kita gid nila nga pula gid ang bulan na after 1 month, di ba? Niabot ang sindong. Na atong bago karon nga baha sa Texas, itong sa Amerika ba, California. Oh, igo gyapon sila sa lunar eclipse, kita nila. Oh, nya wa sila magbantay, tanawa. Oh, grabe ang flood. Di ba? Na karon ba daw kay murag makita gyapon is Philippines. Na andam-andam na gid ka. Kung dili manggali na siya flood, no? Wala na extra. Okay.
Okay, so mo na itong putol man. Kira. Okay, mo na itong bantayan ha, basta nagadi. Okay. Okay. Hinay. Hinay man. Okay, hinay. Okay. So bantay-bantay ta ha kay basig dili na ni baha ang ipadala sa Elohim. Ban pa man unya ang ipadala kining kagutom na sa pulong. Naingon ra ba diri sa Amos 8:11 ug inyo nang tanaw sa verse 12, ingon diri, they shall wander from sea to sea and from north to east and shall run to and fro seeking the word of the Lord but shall not find it. Na kita ninyo diri ha, kung moabot ang kagutom sa pulong o kini mga tawhana o muwander sila mangita gid sila ha nga dagat ngadto sa dagat unya gikan sa norte padulong sa silangan o they shall run to and fro no to balik-balik pero sa pagpangita sa pulong pero dili gid sila makakaplag ani. Bantay ta na igsoon kay moabot man ginang panahon na di kita kumpiyansa. So mo ningon dia technical preparations, then another pud ani is kanang well exercise. Wala tong pan. Okay. So 1 2 3 4 5 6. Ay kaunong technical preparation is well exercise physically. To endure afflictions like tortures and fastings. Bad pa man unya, kinahanglan naagit tay exercise physically. Like example kanang fasting, no? Bad pa man risuhon ka unya di ka pakanon tulog adlaw. Nya ug naanad kag fasting, kung maka-endure gyud ka. Like torture, ubang torture is ato sa China di kayo ka kanang ngilaran ko ba kay kanang laliman kag ibitay ka tibok gabi asa ka ana kanang ibutay kag gamot ga nya di katugtag imong tiil nang uban palingkuron kag kanang i-squat bitaw ka nga tibok gabi nga uwa ka ma-exercise na may dayon ta og ang ipa-exercise sa tuwa kanang ipaluhod ka tibok gabi ay okay kayo di ba tibok gabi kang ipaluhod nya wa maanad dig luhod mga tao ra karon diri ambot lang ay harag kita mang luhod og kanang tigsimba no kani akong mga anak isang mag-prayer niya wa na gini luhod kami ra ba sa among training na anad biya gini luhod ako mo luhod biya gid ko kanang naay mga ma-sense nako nga kanang mga delikado na bitaw gid kayo nya og tan-awon ninyo kanang inyong mga tuhod siguro kulang pa nagkubal nya akong tuhod baga na kini kubal na may ginana ang preparation nga ingon ka sa maglulutos nimo luhod ya tulog adlaw ay yahay kayo di ba inaanad naman ka wa mo maanad mo na torture no so well exercise physically so kandam na ka mulhutay ka way kaon o paluhuron ka kandam na ka okay so mo ni ha technical preparation and number 2 putol man diyan ato na lang kuan. Okay. Number 2, aning preserve your faith is help prepare others by. So gawas na nag-andam ka, tabangan po nimong uban nga may nandam po like imuhang asawa, imuhang mga anak. Tabangan po nimo siya like teaching through example. Nagtudlo ka dayon ipakita po nila ang outcome sa imuhang nasabtan. Meaning, nagtudlo ka through example. Example ka ani. Teaching through example. Then ang uban is teaching through involvement. So, mag-involve po kag uban. Nanudlo ka as an example, dayon nanudlo ka nga ma-involve ang uban, maapil ang uban. Then another is sharing technical knowledge. So, maginambitay mo og unsay mga kahibalo nga inyong nasabtan. Technical knowledge is pwede na physical nga mga technical knowledge. No? And next is sharing testimonies for strengthening. Mo-share po tayo mga testimonyo nga makapaligod. Mga kadaugan. Apil na siya ha. Help prepare others. So, importante ni siya. Teaching through example, teaching through involvement, sharing technical knowledge, sharing testimonies for strengthening.
Dayon, number 3 is anointing of the Holy Spirit. Oh, balawang sa anointing. Anointing is indwelling of the Holy Spirit. So naay indwelling. Indwelling and infilling. Infilling of the Holy Spirit. So nipuyo ang balang spirito o gipuno ka sa balang spirito. For what purpose? For boldness. Kanang naa kay kaisog. Okay. Oh, naa kay kaisog, so mo importante no, nga naa kay kaisog, naa kay pagka tukaw, o si kalanan sa tukaw o vigilance of alertness. Mabinantayon, tukaw, naa kay gahom, o kaigmat no, kaigmat. Kaigmat, alertness. So anointing of the Holy Spirit for boldness. Boldness sa pagsangyaw sa pulong, boldness sa pagkatubag sa sitwasyon. Dayon vigilance ka, o vigilant ka, mabinantayon ka, alert ka, igmat ka, dayon naa kay gahom, dayon naa kay endurance. Importante kayo ang balang spirito. Ang balang spirito mo ni siya muhimo og dako nga role unya kung naa na ning mga oppressive times. Okay. Dayon, levels of persecution. So apil gyapon ni siya sa oppressive times. Unsay mga ang sa paglutos? Una sa pamilya. So kinahitabo ni siya during sa time sa Holocaust, no? O sa time sa mga Islamic o sa communist, apil po ni siya. In the family, mo ni ang mahitabo, separation of children from their parents. Naanagali ni paglutos, ang mga anak, ibulag na ni sa mga inahan. Like si David o kinisikuan, ibulag na ni sa mama. Naon say bation sa mga papa. Di ba? Kita mo atong salida nga Schindler's List or The Pianist, kita niyo. Mo ni example, ha? Grabe yung hagaw-haw, hilak sa mga mama papa. Grabe hinilakay sa mga bata. Kay gibulag sila gikan sa ilahang parents. Food limitation, di ba? Katong sa concentration camp. Imagine ha, kung mawala nimo ng imuhang bowl, pusilon yun ka sa German. Nya kanang ilahang sudanan, kanang ilang bawal nga sudanan silang pagkaon, mao na ilang sudanan sa ilahang tubig o diha pud sila malibang. Mawala gali na ana imong yahong, pusilon yun ka. Muna patakaran sa German. So ang imong nila, pag rationing na, kinahanglan nahaagyo to imong yahong, o naay tubig dito na imong inom, o kalibangon ka kay gamay ra man kay CR, o makalibang ka diha sa salog, pusilon ka. Makalibang ka sa dalan, pusilon ka. So asa ka malibang dito sa imong down. Nya wala tubig, minus kay tubig. Tanawa kay paminawa gali na ninyo salida nga Schindler's List. O kanang The Pianist. Kita ninyo unsa ilahang tortured na ilahang haabuman. So naay food limitation or rationing. Dayon deprived of education and work opportunities. Deprived ka ng hikawan ka ba? No? Hikawan ka sa education o sa trabaho. For example, during sa Holocaust. Ang mga German dili pwedeng mobutar, dili pwedeng mo trabaho sa office, ang Hudiyo So gideprive sila anak. So pwede po na siyang mahitabo. Kung mahibawan ka nga ikaw Christian ka, alangan ni ayan ni pasulod trabaho. Kung ipasulod ni trabaho dito ni ibutang sa kuan, septic tank, tigpala ni kai. Nya mo ni nahitabo dito, ang mga Christians dito sa China, nakadungog mo ko ng testimony, na naay gidakop dito nga pastor. Nya gipriso gid siya. Nya kay bawal man ang magdahig dito. Kanta-kanta ka dito nga Christian. Ay, musamot imong punishment. So iyang gihimo, nananghid siya sa gwardiya. Siya, guard, nananghid ko nimo. Hamon ka. Dito lang kuya assign atong daghang kay tae ba? Dili sa to lahi ang atong pamaagi din sa atong CR. Di ba kada balay na CR? Sa China lahi. Ang ilahang mga building dito naa nay gitawag og centralized nga septic tank. Dito na tanan labay ang tae. And katong tae kay mapuno man to siya, naay mga gitawag nato kanang mga dagko bitaw nga mga truck kanang kita mo nang truck nga kanang sudlan o gasolina, mga tanker. Muunay mo suyod sa septic tank dito. Nya one time nga nagdugay man niya to bisita ni Mrs. atong usa ka igsoon to, alas 12 na mi ihawa, alas 12 na sa gabi. Natagbuan na mo ang mga tanker nga baho bit kasanan kay gabi man nila suyo po na mga main sewage. Main nga mga dagko ay good. Tagbuan. Dayon ibutang na nila dito sa farm. Dahil dito na ilahang palakon. I-separate nila tong kuan. Ang nadugmok na o katong mga tibugol pa. Kanya, natingala gani ko kay during sa among kay lami man kung ako'y pangutan-on ninyo nakasakay naman ko eroplano, helicopter, gawas lang sa submarine or mga jet fighter kung kasakay ana. Pero para lang sa ko ang pinaka-nindot bit kayo nga sakyan kanang train, no? Train ba nga kanang relax ikaw. Nya along the way nga padulong dito sa Beijing, dagko kay nag-farm ng Chinese, no? Kanang ilang Hunan province, kanang
lagpad kasi nagyuta. Nya makita ni mga tungod sa lang kalagpad dito sa unahan daghang kay mga bungtod-bungtod. So nangutana mi sa kuan, nangutana ko sa kanang naman sila yung mga steward yapon no, kanang sa train nila na yung mga steward, mga dalagang mga gwapa kayo. Di istorya ko mis dalaga, so nangutana ya bulmang English. Kanang unsa nang gatapok dito nga mga bukid-bukid. Nani ko siya nga kana sir, kanang tapok-tapok diha, mga dried na atain. Kay iabono na nila sa mga trigo. Oh. Unya, ato nga Christian, pastor, unya gihimo kay aron nga makadayeg siya sa Elohim, nagpa-assign siya atong dako kayong bangag nga dito gipanglabay ang tanang panghakot adtong tangkir. So yang gihimo dito siya gadayeg siya. This is the day. This is ay pala nitong mga tubol, mga igit. Oh. Kaya na ilahang pa dito nga. Para niya, pag himo daw niya ito, wala man siya ka simot sa bako. Ang iyang nasimot, nungot man kuno kayo. Dasig ka siya pala. So kana testimony ra na nila. Napasara po na sa kuha. So anyway, kung ikaw Christian ka, i-deprive ka of work opportunities. Dili ka ibutang sa opisina. Dito ka ibutang sa mga hugaw, mga dirty jobs. O mo nilang himuon nimo. Dayon, another is discrimination in social and school activities. So naay discrimination, kita na ninyo during sa Second World War. Ang mga Hudiyo dili pwedeng isunod dawaton sa mga public nga mga trabahoan. Di ka pwedeng maempleyado. Dayon ni eskwela ka, ang ngayon kang Hudiyo ay kulatahon ka, luwaan ka, buli-bulihon ka, sawayon ka, mo ilahang himo nila. So kanip applicable po niya ni. Kung moabot na niya nang gitawag nato og 666, kung may buwan ka nga Christian ka o di ka magpatatak, pwede ning i-apply. Pwede ning inanion kanila. Okay, another is humiliation and exposure of irregularities and evil doings. So, kanang binuangan ka, kanang ipaubos ka, or nagkaon mo sa kantin, kanang buli-bulihon ka, o tagaan ka sabaw niya, ang sabaw nimo kanang magkuha trapo dito, then dihapokan sa imong sabaw. Ipainom sa imo ha. Or ipahugas ka sa tibuok kusina, or ipahino ka sa ng CR, basta lang yun. Isa po sa mga himuon nimo ha. So, muna yung magitawag na to levels of persecution. Then another is deprived religious practice and exercise. Sa mga deprived, kanang ikawan ka, di ka pwedeng magsimba, di ka pwedeng mag-communion, di ka pwedeng mag-Bible study, wala na tanay religious activities, deprived from religious practices. Kaya itong himo diri karon ay, kita ninyo itong sa example sa COVID, di ba? Bawal ang kuan, pagtigong may nani. O gina na social distancing. Inana naman gusto, sugod naman gusto. Preliminary lang sa kuan pa, sinugdanan, kay naa pa second wave. Bantay-bantay ta. Dayon, another one is separation of husband and wife and older or weak members of the family. Ibulag mo muna tayo. Si Inday ko, una sa imo kay dito ibutang kong pikas mabuntod. Si Dudo mo dito sa pikas buntod. Kita ko to, kana example na din nang salida nga, Settlers Days. Nga gibulag ang bana, gibulag sa asawa. No? Ang uban gid taon after sa Second World War nga napindi na ang Germany. Yung taon, ang mga bana, nangita silang asawa, wala na. Abo na, kay isunog na dito sa gas chamber. Kay isunog na atong furnace. Ang asawa ko, nangita sa bana, wala na kinakitang bana. Nangita sila silang mga anak, wala na kinakit. So, no? Separation of husband and wife. Karon pa lang daan, ay, kani mga managtiayon, pagpikit na mo daan. Ayaw mo sige bulag-bulag, kay mabot ka iwasan dali mo, ayaw pa magsinga na rin kag-asa naman ito kung bana, labon kita, wala pang persecution, di magkapano hinda, maglain. So, wala ni karon, separation of husband and wife. Gawas na separate ang mga anak kita sa ginikanan, bulagot yun. Sumugan po ng mga, kung di mo nyo sumugan, bulagot mo. So, mo nyo mahitabo, no? Dayon, another is threats of isolation, torture, and exile. So, ingon din ka nga, o dili ka, mutuman sa balaod, o kadayon ka sa imong religious practice, ay, ibutang ko niya katong lugar nga, ikaw na isa, ibartulina ka, prisuhon ka, ikaw na isa, so hulgaon ka na, o itorture ka, itorture, bitayon, panitan, isa pang klase sa torture, latiguhon, isa pang no? Kani kay atong sa China nga dali ba itong na-experience ko sa mga babae dito kay gawas na gitorture, gipag-rape ka gyud.
O, itang logos tagod sa mga board dyan. Iya ko kaistanan. Okay. Grabe, makalilisan na bityak yung kamalandungan ba? Kaya sa galing, ito ka na ang istorya kay abusive din kayo ng abuso din ng abuso. Sometimes, passion sa kita. So, hulga na siya ha? Tayo, morning, level of persecution in the family. Sa simbahan, so na-out mo yung mga pagluto sulod sa simbahan. A, una is pressure. Kasama ng pressure, meaning suppressing to put down the authority or force. Kasabot mga ka ng pressure from their functions as a church. So, paundangan nyo sa gobyerno ang inyong simba. Ha? Paundangan ang fellowship. Undang Bible study, undang tanan. Oh. Yeah, pressure na ha, kaya hindi ka masunod, ay, lotus. Okay, how? Okay, una is taking control of church services. Sa ito kali ay, pwede na paundangan ang servisyo sa simbahan, kanang worship service, fellowship service, or pwede po, no? Na sila'y magbuot. Sila'y magbuot kung saan yung pagsimba. Sila'y magbuot sa kanta. Sila'y magbuot doon sa sermon. Sila'y magbuot doon sa inyong iwali. So, pwede po na inana. Okay. How is, kaduha is putting to stop the church functions. So, ang sabi ng church functions, makita ninyo dito, functions of the church. A, to evangelize. Bawal lang mag-evangelize. Ikaduha, bawal mag-remove discipleship. Bawal yung inaning Bible study. Ha? Yan ikatulo, bawal mag-fellowship. Maybe fellowship, bawal na siya. Ikaw, part to serve one another, bawal na mag-inasigay. Bawal na mag-inalagaray. Ikalima, bawal magsimba sa spiritong kamaturan. So, mo na yung putting to stop the church functions. Na, kabita mga dawan, wala kita bulahan kay ka. Ha? Nakaroon, naagi tayo freedom, naagi tayo kagawasan sa pagsimba, isang pag-musinggit ka, musayaw ka, libre. Pero ang problema lang, kay Wajoy, seriousness. Ha? Bila naman na makadungo og prophecy eh. Nga nidungol na sa ilong eh, pero dili tayo takos. No? Wala kita mag-andam. Aw. Amo na ginapanahon na siguro, nga diri na gyud. Muna ako na ako'y barugan na nana. Pero, di kita magmatinad-ano, mga doon yung panahon magmatinad-anon ka. Anang mabili na kita pabalik ni Rabbi Yeshua ba? No? Kung ginapong kan sa akong mga anak, na kamo, inyong mga maguwang, yung una na naglangit. Ako, yung mama, nagatinad-anon niya sa ilim, kung mabalik ko si Rabbi Yeshua, uban yun ning duha, kamo. Ha? So, di mo mga tinad-anon doon, di maseryoso, mabiyaan na galit mo na mo, ay, tagpaman, diha na mo magmatinag-anon. Diha na mo seryoso kayo mag-ampo, mabili na medyo rin si mama, papa, wala na, si ate, wala na, ako na lang din eh. Ha? Napay istorya sa YouTube. Gilaw-hilaw kay pangalagan, ayaw kabalakak, ay natuon na kasi impyerno. Ha? Sakto gito kalayo itong impyerno. Pero yun sa kuha, luto ka, pagod pag yun. Sige, pag hilaw-hilaw mo pangalagat, lutoon din mo. Okay, next is diversion through legal activities. No? Diversion. Imbis kayo magsimba ka, uy, bawal na. Ha? Ingon din mo, compulsory youth activities, training, participation in national activities, etc. Puro na sa gobyerno, bawal na magsimba, karon, kinahanan ang mga youth, kinahanan na ay training para tamundalo, kinahanan ang mga youth na ay kanang itawag natin, mananong o mga kaway, kanang i-divert lang yung kang agili, yung kang kasimba. Ngayon, naging national activities. Na ay palaro, na ay mga activities, na ay mga exercises. Ang tayo naman nila nga, dili yun ka makasimba. Ngayon lang himuon. And ikaduha is threats. Threats. Hulga from privileges. Sabi ninyo, usa sa ang China karon ambot lang kay during sa time 1997 pag ato namo dito, usa sa ilang policy dito, actually national na nga threats. Usa sa ilang threats ba nga kanang kinahanglan one family, one child ra. No? Ang pamilya kinausaran gyud inyong anak. Mahibaw-an dali sa gobyerno nga buros ang imong asawa kaduha, tantangon ka sa trabaho. Waan kag benepisyo. So muna dito sa China, according pa sa ng istorya, pag maburos ka, di gyud na kinahanglan mahibaw-an sa gobyerno. So sa may himuon. Kaya og na dundan nga naburos kag ikaduha, waan kag trabaho, pwede kang ilabay dito sa farm nila, dito na ka mag-atiman. Dayon ang imong food na ay limit, na ay rationing. So munang gihimo dito sa akong nadungdan lang mo kita nga tuon na naamami igsoon diri nga kusog kay mo ka og maling. Kailan mo nang maling? Maling? Luncheon meat ba? Kato bang murag beef loaf ba nga gibutang sa lata nga gikan sa China? Ito luncheon meat, maling lami kay na. Ang ingredients dito baboy, nya mukhang matag baboy. Nya kay kato si Lola Nards, pero nito padadaan sa iyang anak, tuwa man sa Buanga City. Nya sa Buanga City is daghang kay nitong mga smuggled goods, no? Kay backdoor man.
Pirmi siya padan agmaling na niabot ang panahon nakadungog sila groomers nga usa sa ingredients sa maling mga feto sa bata. Ha? Wala ang fetus kay ngano? Lalima ka pila ka milyones ang mga asawa sa China nya, ha? Palisi na isa ra gid na anak nagmabulos. Oh, ipaabot to siya. Ang katong mga fetus tigumon to nila, isabol na nila sa meat factory, no? Himuon nilang sauce, oyster sauce. Isabol sa maling, istorya ra na nila ako kabalo ha. Oh. Oh. Muna na istorya dito. Kami po mismo, nakasaksi po niya na. Kay, siyempre, nakauban namin dito katong Venezuelan nga missionary. Ingon na dito sa kuha nga, ayaw gino patakag kaon kay kanang China mahilig gaway kinabisagon sa mukha ang balik ukok. Ha? O kanang ukok sang laro pag human dugmo ko dai imnon. Sa bisag halas, dutuon na nila. Nag-warning siya. Na karon kay naama mi na amigo dito nga taga Norway. Nagikan siya og Mongolia. Nagdala siya og mga dilata. Nakaroon kay muli naman siya sa mga amigo gibilan niya og kanang lata corn beef daw to. Di kami po ni Mrs. Dir po matutaw dir. Dir nga sungayan. Kanang abrihan ko na nato ni kaniod to mi. Abrihan na mong corn beef, pag abris corn beef kay mura mang gyud pusod sa bata. Nahugong yung huna-huna. So pusod ba ni sa bata? Corn beef man ni, pusod man sa bata. Hinabay na mo. Ay, pwede po kayo dito. Ay, ano po, bantog na labi kay ilang mga pansit. Kay, ato daw mga pitos, gidugmok to nila, gilatan, yung oyster sauce, isagod sa pansit. Ting lami Sorry, ara nila ha, pero, pwede po na, kay ano, nalimang ka, sa usap ka syudad, kaya nang bitawon pag Beijing, pilay population ana, sobra na og 120 million. Nya, pilay babae ana, katunga. Pilay katunga sa 120. 60. Nya, 60. Ayaw ko gignaw, wala ginawa sana. Ha? Okay na tong first marriage kay nabulos anak. Nakatong karaan ang akuan. Managiayon. Na grabe sila contraceptives dito. Na ang mulusot man yung uban. Adi, abort. So inana igsuon, ha? Oh. Muna na yung mga threats nila dito, threats from privileges sa trabaho o sa daghan, no? Mga benefits. Or naapoy hulga sa violence or death, no? Bunalan ka, kastiguhon ka, bitayon ka, hantod ka mamatay. Naanay hulga na. Dayon hulga po sa kagutom. Ha? Dali man ka nang gabasa bitaw ninyo ng North Korea, ng story sa North Korea. Luoy kayo ang mga peasants kanang mga pupri. Kay pag imuhang tan-awon diri ang ilang propaganda nga dagaya gyud kay sila pagkaon. Pero ang reality dito sa mga rural areas, luoy kayo ang mga tao kay nganuman. Ha? Dili rasyonan og insaktong pagkaon. Gani ang ilang tan-on kanang mga sagbot-sagbot diha mamuha sila. Nya basta grabe pananaw ra kay mo ng YouTube, gusto mo gyud magtanaw YouTube kana, pananaw mo ana kay marilin ninyo diri sa atong subject. Gali mga sagbot na lang gid ilang kinon para lang gid mo survive. Kanang mga Bermuda kanang mga Carabao grass anything masulod silang tiyan. Gali na mga galito ako nakita nga babae nga iwang nagikis ng dalaga, no? Nya ang iyang gikaon na lang mga sagbot. Niabot after 10 days namatay tong bata. Kapag taluoy gikis tanan. So kinana na, no? Mga basta mga communist countries, mga Islamic countries, na ay good side, na apoy bad side. Kita karon mas privileged na kay naaman taron sa kaning gitawag nato og freedom country. Pero di ta kumpiyansa, ha? Munang pagkabulahan nato no nga makalibre tag makaday, libre ta makasimba. Another po na threat is hard labor. Patrabahoon ka wala sweldo. I remember nga katong mga scientist nga na-interview ni Hawa bitaw siya sa North Korea din ato siya sa South Korea, scientist siya. Nya daghan kay siya kanang unsaon bitaw pag-propagate sa mais nga ang isa ka hektarya mo produce og 10,000 10 tons, 10,000 kilos. Nga usually ang mais sa isa ka hektarya 3,000 kilos ra gid na siya. Pero siya kay scientist man. Kaya niyang sana genetic or genetic engineering man ang unsaon kabalo man ning mga agriculture. Saon nila nang kanang aliso, ang isa ka liso mo produce og pila ka butil, pila ka seeds. Nya kato siya, proven gud siya. Pero sa ihang pagka-scientist, sa dihang gi-proclaim dito sa kuan, bisan ta malibay ang mga head sa anak nga gobyerno, nasuko kasi ha kay revolution daw to. Bisan ta kay mohatag og kuan kanang kauswagan para niya mura nag-revolution kanang murag ni against na ka ba. Kung o kasabot silang panggobyerno. Nya ang sweldo pa gid silang mga scientist, grabe
ug sa kuan pa sa tuwa pa na nga kanang sa tuwa bitaw nga standard isa ka bulan pila ra ka $7. Imagine isa ka bulan $7, pila man $7 times 50 350 ra imong bulan. Nya scientist ka? Ni gawas gud siya North Korea. Ato siya South Korea. Hardly mo pagid sila nya ang ilahang privilege dito kana kuno makasigarilyo ka makainom ka wine ayahay na kina sila ha. Naniwang ka na. Okay, so nakita ninyo ha. Diri ta karon methods used by Satan today. Ato na lang yung tapuson kay human naman taning level 5. O sa ning mga pamaagi nga gigamit karon sa demonyo. Okay, stir up racial prejudice and encourage private wars. So, paano niya? Overall na ni siya. Ang imuon sa demonyo na ay racial prejudice. For example, di ba? O Muslim country or wala nang hitabo karon sa mga Hamas. O gusto gyud nilang pamatyon ang Hudiyo. Ang Hudiyo po di puro mga Pilipino, at yan na yan. Kaya sa Middle East, abangan gyud nilang Israel. So, actually, racial prejudice na that encourage private wars. Ang ubang kong dagko ang nasod nga nag-produce pud og daghang mga weapons ay sige mo sila kini padayon mo kay ngano dagko kay halin sa bala. Imagine na lang ako baka sayangan ni kuswarta ba? Imagine nimo nang katong paggubat sa Ukraine ug sa Russia. Ang isa ka tangke digira pilay worth millions. Pabungkabon lang. Ang isa ka jet fighter pila ka milyon na. Bungkabon lang. Ug pagkasayang, grabe kasayang. Pero ang uban nga nag-produce ang mga jet fighter, o mga rocket, mga bala ay lipay kay sila kay ngano dagko kay halin. Actually, pamaagi tos kaaway. Okay, imagine manggali kuno nga isa ka tangke digira og kanang halin na nagihatag sa tuwa dinhi pila na ka milyon ibutang nimo og isa ka tangke digira kanang advance kay nga tangke digira sa Ukraine sa Russia worth gud na siya og pila ka ibutang lang nimo og $100 million. Pila naman na siya sa tong kwarta? Times 50 pila na? Times 50 pila ba? 100 times 50? 50 taw? 5 billion? Di pa butura? Kinahanglan taw bako para makalot. Wa gid dahon ko bali unsa man mo balik ang tagakalimutan kalas kayo kita dinhi. Anyway, wala na sila basta malinawon ta. Mo ni karon na stir up racial prejudice and encourage private wars. Mo na tarong ug amo man gid nagidig up ba ngano man gid ni nga unta kanang Israel ug ang Iran. Amigo man na sila tong una. Pero ngano karon nga grabe gyud kaayo kontra gyud sa Iran ang Israel. Ning ano man, ni kanimang gid si Kumini, naawang gid siya kanang gitawag lang mga radical gid sila, mga extremist gid sila sa pagtuo sa Quran. Nga usa sa ilang na basahan dito nga kinahanglan gubaton gid ng Israel kay mo ni babag nga dili pa moabot ang ilang Musa. Musa ilang Misaya ba? Moabot ra ilang Misaya kung mapildi gid ang Israel. Dali man ka kung sana nga pagsapot na. Muna yung sa pulong the God of this world blinded their eyes. Gibuta sila. So actually, muna yung mga pamaagi nga gigamit ni Satan kanang naay prejudice. So actually kita bidunta, no? There is one time galing ako nadunggan nga sa Amerika, nahitabo tong naay racial kanang discrimination ba nga dili ka puti, negro ka, Pilipino ka, kulatahon ka, di ba? Nahitabo man na. Nga luoy kay tong Pilipino kay na Amerikano nga nisulod sa tindahan sa Pilipinas sa Amerika. Kunya gibastos-bastos, ni nagsinumbagay sila. Kaya actually, di sila gusto na racial discrimination. Na og inana mo lang patakaran, di naman ta magimong iluhim og itong. Di na maghimog alang-alang, di na mahimog pagod. Insakto lang gilutuon, kato naging brown, golden brown. Nakagitugot mo na sa iluhim nga naay puti. Naay, o bitan lang pangutana. Si Raul ni Yeshua. Ako question bitan na ba unsay color ni Adam? Puti, negro, brown. Paminaw. Di ba si Adam gikuha siya gikan sa yuta. Yuta nga tabunok, unsay color sa yuta tabunok? Puti? Yellow? Itong. Muna yung mga preacher nga ang Africans, si Adam is kuan siya. Itong siya. Na kay si Iba, si Hawa gikuha man siya sa bukog ni Adam, unsay color sa bukog? Puti? Di nato ba? Itong ug puti. Ang gawas, gray. Wa kay brown. Muna nga si Rabu ni Yeshua, na dili siya Asian ang iyang complexion. No? Itong-itom. Okay, Middle East ba yan? Itong-itom siya. Di po siya ingon nga napagod, di po siya ingon nga luspad. Eksakto lang siya. Pero kana, gihimo na tanan sa ilohi, kinahanglan maghiusan ng tanan. Pero ang gihimo sa demonyo, racial discrimination or prejudice. No? Na ay pagka bahin-bahin.
And ikaduha is inspire rulers in a subtle or deceptive way to teach paganism through seasons, days, weeks. Bulong ana anang bari aning Christmas. Tinuod na tawo si Ronesio Christmas. Ha? Dili eh. Si Ronesio natawo siya sa unsa nga pista? Sa tabernacle. Yang sa karang unsa nang tabernacle according pa ni Mrs. according pa ni Michael Rood. Natawo si Ronesio September 26. Oh. Dili December. O mo nga ang ruler, inspired rulers in a subtle gali deceptive kanang malimbungon nga pamaagi o managtudlo og paganism through seasons. Na kanang galing New Year, di ba? Ang tinuod nga nagtuo sa Biblia, ang atong New Year ma-fall ngadto sa Passover, di ba? O mo nagitawag nato og religious year. O ba? Oh, civil no? Civil. Dahil ang religious is October, trumpet. Oh. Dito tamo sunod, pero karon sa katong gisunod, New Year is January in honor sa two-faced gods. Kinsa na siya? Si Janus, mo ito January. Oh. So na, no? Oh. Kita mo subtle. Subtle means limbungan. Deceptive. Oh. Through seasons, days, or weeks. Na hapit na ra ba ning unsa ning celebration sa wala may celebration ng kalibutan sa beer, no? November. Halloween. Kung sanina mo balbal, mulupad mo. Encourage na, holiday na nila. Holiday po sa nato. All Saints Day, All Souls Day. Imagine ha, All Saints Day. Saints, balaan. Pero unsa ilang celebration? Halloween. Unsa isuot? Mga balbal, mga wakwak, unsa ba gito? Manananggal. Imagine All Saints, Saints, adlaw sa balaan. Inanabog sinuotan sa balaan? Imagine lang natin yun, no? Deceptive kayo. Seasons, days, and week. Kung man ang week? Example sa week. Holy Week. Ilansang si Barabas, si Istas, o si Dimas. Kita rin, panyo ni Veronica. Ano sa Bible? Si Veronica sa Bible, wala. Wala nang halang Veronica. Deceptives, no? Okay, another is mixing religious groups together in unity, interfaith. So, pag-iusa ta tanan, Christian, Muslim, tanan, Di ba ang Elohim, naa siya pamagi sa pagsimba? Di ba ang daran pagdalo sa amahan, isa ra? Na huwag na nagsimba karon nga lain nga gods. Tuwing ganitag, okay ra man guna. Tanan sila, tanan na sila, nanawag ra man gud sa Ginoo. Na okay mo ana. So, mo ginagilain yun sa Elohim, ang Hudiyo, kay ang Hudiyo special yun, kay naag siya buhing Elohim. Mo manggaling di sulayan yun sa 10 plagues, no? Kanang plagues, nga gi, kuan diya mo ng 10 gods sa Egypto. Ang Nile River, gi, tula na siya. Kaya ano, nagtuo sila nga, naapoy gods, di ba? Nanong daghang kuto ni abot o nanong daghang mga priest. Gods po na nila. Pero gipang pildi tanan sa tinuod nga Elohim. So, mo na ha, mixing religious groups together in unity. Na mo na ba ni diri sa atong syudad? Di ba? Kung naawang galay ka ng graduation, o naay mag-pray sa lain nga pundok, kay aron walay gubot. Di ba? Ako natin ko dito sa City Hall, lain ang pray sa pundok, lain ang RC, lain ang Muslim, lain ang born again. Nang born again po, tingala ko na ko'y brother nga, lahit naman kinampuan, born again man, pero nangalan samahan sa anak ko sa balang spirito. Lord, di ba ang prayer? Di ba si Revelation nagtudlo? Morning man na din yung itudlo. Our Heavenly Father. Di ba? Address na yun sa last. Sa ngalan ni Yeshua. Sa ngalan ni Jesus. Mga ilaha. Ihang form sa yung prayer lahat man. Ikopyan na ito speakers. Mixing religious groups together in unity. Bantay ta kay methods used by Satan today. Next is leading religious militants groups to wage war against the Christians. So muna yung itabo sa Nigeria karon, luoy kay mga Christians dito kay gikuan sa mga extremists, mga jihadist. Mura bigla po na dito, kabalo mo sa news karon sa Israel ug sa kuan. Ang Houthi nga ilahang gibombahan, isa gyud ka parliament, patay apil prime minister, apil mga dagko. Kaya nga ang ilang tuyo i-destroy gyud nila Israel. Nagibaslan po sila sa Israel. Ang nabili na lang nila dito kato na lang leader nga si Abdul Malik na siguro itong leader sa Houthis, itong pinakahead o katong ilang ang bugiro kayo nga spokesperson.
Oh, so mo ni, na mga militant groups nga makigubat batok sa mga Christian or Messianic. Na mura mo gid ni. Ako bitaw na kuno kanang pag-implement bitaw ng 666. Dili man gud ang Roman Catholic ang implement. Ang implement mo gud ana ng Islamic man gud. Ha? Hiwaon jud ka. Ha? Espada gid na, sword gid na siya. Mo man gud gamiton para ma-implement na. Okay. Next is raising gigantic political system that is proud of atheism. O, mga higanti, no? Nag-raise sila og mga higanti nga mga political system nga that is proud of atheism. Pasabot, walay Elohim. So, science and technology. Notice ninyo, nga halos-halos ba yung mga scientists, sa karaan lang ha, puro ba yung mga Diyos nun. You see? Nga nang ni-prosper man sila sa ilang invention, kay gi-involve nila ang Elohim. No. Si Thomas Alva Edison, believer na sa Elohim. Si Isaac Newton, no? Isaac Newton. Believer na sa Elohim. O mga bantugan kay kay nganuman, dituo sila sa Elohim. Na here comes karon. Na ay ikuan nila nga walay God, walay Elohim. Atheist. Ano pumagin sa tanas? Di na mo to, walay Elohim. Dahil number 6 is taking control of the economic system. So, kontrolo na ang economic system. Sa may example sa economic system. Katong COVID mo, naman ito. Hinahanglan, naanay vaccine ang kanang tao. Hinahanglan, naanay tatak ang kanang tao. Kaya walay tatak, bawal maligyag sili sa syudad. Ikaw na na, may lig ka, patatak ka, kaya di na mahalin mong sili to syudad, uwa kay 666. Ha? O, kanang kusog kay mga nao, kaya mapalit mo dito magic sarap, wala mo 666, di mo papalit og namnam. Ibalit na. Mo bitaw na karon diri, andam-andam na ta kay og di pa mo balik si Rabon Yeshua nya abtan ta ng 666. Katong gusto manaog dito kay nawili pag syudad, badat ilang mi dinhi ha. Amulay patatak dito, libre hala ko mi dinhi. Di gini manaog. Maghimo ta daghan ning pagkaon. Karong Wednesday wabot man gyud tong usa sa head sa Bipar kay magtudlo gyud nato kung saon pag-preserve sa tilapia. Mag-smokehouse ta. Padadaan ta nila gamay kayong smokehouse. Ato tong kopyahon. Dayon naghimaw ta og smokehouse pareha kada ko aning porks. Magbitay ta dira og pila ka toneladang isda, pila ka toneladang baka, paasuhan nato. Di naa ta pirmi pagkaon, di ba? Amis manggali ko atong dito sa China pagkalami kay lami kita naawang tong ilang smoke pork. Baboy ba nga ang style ay anak nila, kanang baboy, karne, ilahan ng humulan og wine, humulan nila asin, humulan nila mga spices. I-marinate nila for pila ka gabi. Pagkahuman, maghaling din sila kanang dako kay ilang smokehouse, no? Then ipangbitay din nila. Lutuon na to siya sa aso. Pila ka bulan siging paso. Basta pagkuha nimo, maglaway gyud ka. Kaling na kay tong baboy. Ba? Mami ani oy. Imo to to. Mo ni karon daghan na kay plano din ha. Tungkol niya Elohim. Gayong kay ko ni Mrs. Nasa pagkataan ni magbuhig baka man no. Kay ginahan ako magbuhig baka kay wala na nang bikas lunan ani. Di mo na tagbaka kay ang baka daghan kay makakaon. Diba? Tani man tag isa ka baka o mo kilos na og 600 kilos. Kung magbuhig tag tulo ka baka, pila na 6,000 kilos. Kauno na to sa kadlaw, maglibang ata. So, i-preserve na to. Di ba? So, mo ni karon, taking control of the economic system. Malabot na siya. Number 6, 7, using the weapon of guilt or false accusation. So, bitang gamiton nila ang Bible, di ba? Nag-ingon ang Biblia. Ilalo mo sa gobyerno. Di ba na? Nakupuro ng gobyerno. Dili iya sa Elohim. Nagamiton na sila. Umay ka na mo kayo. Nag-ingon ang yung Biblia nga, obey authorities. Unsa pa yun? Kanang gitawag real sins. Ay di ano mabalaan kay ang tao makasasala gyud, ang tao makasasala gyud. Di ba? Naila lang ang mga tao. Wala kay patuloy ko. Tuod no, naa pa magyapon ni akong bisyo. Nya naging man ang tulong nga kung naa naka kan Yeshua, bago na kang binatron, kasala ang gyapon ko no. Wa buto ilang gamiton no. Ikaw, perfect na ka, hingpit na ka, wala di na ka makasala. Di na ka mailo. Sometimes inana, gamiton ang imuhang yung using weapons of guilt. So mo na gamiton sa kaaway. Okay, reasons why the enemy succeed.
So, unsa may mga rason nganong successful ang demonyo? Okay, una, because of church sinfulness. Ang simbahan, wala gyud nag-preach of righteousness. Ha? Kita diri karon, ang siguro sa inyo ha, murag gipanit-panitan na, basin siya na gyud mo, gigamit sa Elohim ha, pero para magpugin sa tong kaayuhan. Unsa may inyong gusto? Ha? Mudao pirmi ang kaaway kay naatay pagpakasala? O mudao si Yeshua kay pirmi tagi koreksyonan, pirmi tagi badlo? Diba? James 4:4, adulterer, adulteresses. Do you know that friendship with the world is enmity against Elohim? O mo itan usab yun nga ako na kunay kanay bitaw wa ta kabalunong nga katang mga Christians. Bawal naman bisa to mag-vlog. Kana mag-vlog tag para lang makakwarta. Pero og kaning atong tuyo wa man ta ka-vlog aning atong Bible TV. Ato is aron naapay daghang makadungog. Actually, kanang mag-vlog ka is gusto kag makig-friends balik sa kalibutan. Ay nga naman, wala ka mo salig sa Elohim. Nagsalig ka nga, buhion ka sa kalibutan. Buhion ka ni, sanang kwan sa Facebook. Ha? Meta? Oh. Si Mark Zuckerberg. Oh, kudiyo man na siya. Na, isa naman ko na siya. Kung lang gibawal niya daw, no vlogging, no video. Oh. No vlogging, no video. So, man, gibutang na ito yung karatula. Oh, so, actually, di ta kabantay mo nang sundan tas kaaway. Ako, hadlok yung ka na. Hindi kita pwede mag-vlog. May tungod sa atong kampo. Kaya nga naman, mahimo na yatang garbuso. Ay, nindot na kaingwa na. Isa ra ni kaulan, bagha ni Rabon Yeshua, hurot ni tanan. I tell you. Sino, nakita na to tong sindong? Nakulang dito yung picture dito. Kanang gikan anang basketbolan niyo, tama dito sa buhok, patag kay na. Gikan diri sa basketbolan, padulong dito sa Peace of Love. Peace and Love. Patag na siya din ha. Karon na nausab kay atong gi-cultivate, atong Tereses. Pero patag na siya, mahadlok ko kay kapoy kay taginakot balas. Kapoy hinimog halublak. Kapoy kayo tanan niya. Ingon na ba dito paradise ni sa jungle? Sabi nimo ang demonyo nganong naka-take pride siya tungod sa iyang beauty. Ako'y pinakagwapong anghel din hiya. Ubay mo na to. Tungod sa iyang garbo. Daghan na kay siya nahimong pagpakasala. Tungod sa iyang pride, rebellion, human sa rebellion. Wala na. Cast out na gikan sa kalangitan. Munang bawal tani. So why the enemy succeed? Because of church sinfulness. Naning mga gawi sa atong mga anak, mga pagpakasala sa atong mga anak, pasalamat mo nga naapagintay discipline. Naapagay mga igsuon nga gigamit pag-correct na tong righteousness. Kabalo mo nganong si Lot, gi-oppress siya? Kasi sige siya preach of righteousness, sinuwag ga preach of righteousness. Ay ngano man, aron yung dili mo daw kang kaaway. So mo na ha. Church sinfulness, then ikaduha, because of perversion. Isa gali ani kanang Galatians 1:7. Gi-pervert ang gospel. Mo gali nang ingon si Paul, bisan pag kinsa nang anghela nga nagsangyaw din ha, nga wala magdala og ebanghelyo nga among gisangyaw ninyo, ay ayaw ninyo dawata. Sa perversion. Gi-pervert nimo ang pulong, gituis nimo ang pulong. So sometimes to iso na to ang pulong just to justify ourselves. No? So beware tana mo nang naanagali perversion ay rebuke din siya. The next is willful ignorance. Saan ang willful? Dito yung gini mga mapignorante ka. Dito yung gini wa ka kadungog bisag nakadungog na bayig ka. Nana ba? Iba yung ang kalibutan, ignorance of the law excuses no one. Kami nga ay di man mobalik pa si Rabon Yeshua. Ito man ka anang sultid yang kuya Randy nga mo uswat ka nga nagisud ko galit ha. Tuo ka nang lako promise tuo ka na. Tuo ka nang gudagay ing mahanay. Uban ba nga mingon nga ako 30 na ko katuig di wa ko kita ni uswag ni mahanay. Mo lagi na it's a matter of faith. Mo ning tawag ang willful ignorance. Next is stubbornness of listening to Elohim's warning. Nabitaw giwarning nga ta sa Elohim niya stubborn gud bitaw ta. Sabi nga sa Isaiah 24. Kadalang ni ko nun. Okay, 15 minutes. Isaiah 24 verse 14. 24 ba na? 14 kay kaning mga kung kay about man kang Satan. Kaning chapter na 24. Nagingon dinhi, the Lord of hosts has sworn saying, surely as I have thought, so it shall come to pass. And as I have purposed, so it shall stand. Bantayan nato ha. Kung unsa gyud giuna-una sa Elohim, it shall come to pass. So kung unsa iyang gipurpose, it shall stand.
bantay ta og warningan na ta. Kay naa na gali warning, na makadungog na gali tag warning sa tong kinabuhi, bantay kita. Kay ang next ana og di ka maminaw sa warning, judgment. Ang Elohim dili gyud siya una mohiwas siyang judgment sa tao kung wala na warning. So since karon daghan na mo kitag warning nga madunggan, no? Oh. Next og dili ka maminaw sa warning, maabot gyud ang judgment. So mo bantayan, stubbornness of listening to Elohim's warning. The next is apathy. Apathy. Apathy or complacent or indifference and unbelief. Saan ang indifference? May kalainan, oy, ang unbeliever o believer, kami, may kalainan. Ang nangalagad sa Elohim, nangalagad sa kalibutan, may kalainan, oy. Kanawag matanaw mo physically. Samingon na dahil mo nga bitaw, no? Diri ko, wala man ko mauswag. Wala man gipipanan, may patong tagagawas, ay. Sige sila pangitag kwarta, dahil kay kwarta ba? Kami dahil, grabe, bigago rin, wala kami kwarta. Namo na, maglakaw tas tawanan ng igsuo, mo kabaluhan, di pa dato mo sa di pa kita. Nagwingong parehas sa tanan. Kan sige kayo. Mo na complacent na dayon, no? Number 6 is negligence to exercise the spiritual gifts and acquired knowledge. Importante kayo ni. Ito lang ako kapoy nang kikigtudlo no, pero salamat sila kay exercise man gani sa kasa. So, dili ingon that negligence ayaw gud neglect, ayaw pakyasa ang gasa o ang nahibaluan nimong kahibalo. Kung gusto gyud mo muuswag mo, exercise the gifts, ug kani mga kahibalo nga ato nadunggan karon i-exercise ni siya. Kaya aron dili mo daw ang demonyo sa imong kinabuhi. Kuha na to ha. Sinfulness, perversion, ignorance, stubbornness, o complacency or unbelief. Dayon negligence. Dayon functions of a church. Anong gi-appeal ni siya? Ang tinuod nga function sa church mao gini siya. Okay. First is to evangelize. Matthew 28:19. Go ye therefore and make disciples. Go ye. Lakaw, evangelize na siya. Manangyaw ka mo. Wala ingon. Kamay basa sa upang verses. Okay. Acts 2:28, bahin niya siya sa repentance, no? Pag kinulsol. So first, isang function niya to evangelize. Nangabit ka kalag, pagkahuman, i-disciple ang kalag, di na tira kabit. I-disciple, mo nga ingon sa 28:20, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Holy Spirit, teaching them to observe. Tudloy sila sa mga butang na akong gitudlo. Observe. So that is discipleship. So muna itong gihimo karon. Okay, salamat sa Elohim kay. Hapit-hapit na kumuhan. Gamay naman itong duha na lang ka level. Next week level 6 na ta. Level 7 ay kumana. Discipleship. Dayon fellowship. Mo nang di gid wala unang panagkatigom, Shabbat worship, feast ng mga worship o midweek fellowship. Naagi fellowship. Acts 2:44-46 amo na basa. Mo na pagkatigom sa mga unang simbahan, mga kaigsunan. Then ikaw is to serve one another, Galatians 6:2, bearing one another's burdens and so fulfill the law of Yeshua. Romans 13 verse 12 mao gyapon na pag inalagaray. So naagi pagpangalagat sa matag usa. Ikalima, to worship Elohim spirit and truth. Magsimba gyud ta sa espiritu ug kamatuoran. Okay. So, ito na ning basahon ning last verse. Usa ko ning pagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Luke 24:51-53. Ingon diri, now it came to pass while he blessed them that he was parted from them and carried up into heaven. And they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising and blessing Elohim. Amen. So mo ni gihimo sa mga kasimbahan atong una, o nagsimba sila uban ang dakong kalipay, dayon continuous gyud diha sa temple nga nagsimba og nanalangin sa Elohim. Notice ninyo kanang og di mo makasabutan ng worship in spirit and truth. Kinsa man ang espiritu si Yeshua, kinsa man ang truth si Yeshua. So simbaha ang Elohim sa pamaagi ni Yeshua. Di man kita kabalo kung saan di pamaagi ni Yeshua. So dito ka sa espiritu, paggiya ka sa balang espiritu. Kay Hebrews 13:15 ingon diha, let us continually offer the sacrifice of praise that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sige kita pasalamat. Mo na pagsimba sa espiritu kamatuoran. Acts 12 verse 12. Okay, last verse. Ingon dinhi. So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. So mo na ang function sa. So kinahanglan dili ina siya mawala. So aron dili mo maligog igsoon, mo ni ang structure. Evangelism, discipling, fellowshipping, serving, o worshiping. So mo ni karon ang tibuok coverage sa atong teachings about sa level 5. So next week is
level 6 na ta. Resurrection ang ato topic. Okay, any question?